Mahigit 3 taon na nakalipas, tila wala pa tayong nakikitang pag-asa na magkaroon ng pagresolba ang giyera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. At maraming dahilan ang sinasabi nila kung bakit maging ceasefire ay tila mailap na mangyari. Ngunit marahil isa sa dahilan o malaking dahilan ay hindi naging epektibo ang plano ng karamihan ng mga bansa na bigyan ng sanksyon o parusa ang Russia dahil sa kanilang pag-umpisa ng giyera na ito. At dahil sa walang kaisahan ng mga bansa upang parusahan ang Russia, nagpapatuloy ang giyera, ang karahasan, at hanggang ngayon, ang epekto nito ay hindi lang para sa dalawang bansang ito, kundi sa pangkabuang mundo. Damay tayo sa ganitong mga pangyayari. At ganito ang sistema ng pagwalang kaisahan, nagpapatuloy ang kasamaan, at kung walang kaisahan, wala ring magandang patotoo tungo sa kabutihan. At sa ating patuloy na pagtutunghay ng Aklat ni Juan sa Kabanata 17, tinutunghayan natin ang pinakamahalagang yugto sa buhay at ministro ng ating Panginoong Hesus. At ito ay bago sa kanyang pagkaaresto at sa kanyang kamatayan sa krus para sa katubusan ng mga makasalanan. Ang tinutukoy ko na kaganapan bago mangyari ito ay yung sa huling gabi, bago siya arestuhin o dakpin, kung saan siya ay lumapit o dumulog sa kanyang ama upang manalangin. Tinatawag ito na dakilang o pinakadakilang panalangin o panalangin ng pagtatalaga o panalangin ng pamamaalam. At tinawag din ito ni J.C. Ryle, isang kilalang archbishop, na pinakadakila na kabanata sa buong Biblia. Dahil ito ang pinakamahabang panalangin na nakatala sa salita ng Diyos ng ating Panginoong Hesus. Tiningnan natin sa nakalipas na 2 linggo ang 2 mensahe kung saan sa unang 5 talata sa Kabanata 17, ito ay panalangin ni Hesus para sa kanyang sarili. Sa nakaraang linggo, tiningnan natin ang mga talatang 6 hanggang 11 kung saan nanalangin ang ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad. Dahil sa kanyang pag-alis o paglisan, nag-aalala marahil ang mga alagad niya na sila ay maiiwan at kailangan niyang ipanalangin ang kanyang mga alagad. Ngayon, titinang natin ang panalangin ng ating Panginoon Hesus para sa mga sasampalataya. Kumbaga, kung i-describe natin, ilalarawan natin ang panalangin ito, parang concentric circles. Nag-umpisa para sa kanyang sarili, lumawak para sa mga alagad, at ngayon, mas malawak pa para sa mga sasampalataya. Ang tinutukoy ko nito ay yung panalangin niya sa mga sasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi lamang sa pangangaral ng mga alagad, kundi sa bawat henerasyon sa pagsulong ng Iglesia ng Diyos sa kasaysayan. So, ganun ang sistema o ganun ang larawan ng panalangin ng ating Panginoong Hesus. Kaya muli, tunghayan natin ang Kabanata 17 ng Ebanghelyo ni Juan at babasahin natin ang 3 talata mula sa talata 20 hanggang 23. John 17 verses 20 to 23. Ganito po ang sinasabi, "Gayunmay hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin na ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa." Talatang 23, "Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na iisa,
o maganap na isa upang malaman ng sanglibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila yung minahal, minahal kung paanong ako yung minahal. Yan po ang salita ng ating Panginoon. At sa kanyang panalangin para sa kanyang mga alagad, nung nakita natin sa nakarang linggo, ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang hangarin niya. Ang hangarin niya na tiyakin ang kapakanan ng kanyang mga alagad. Marahil nag-aalala sila, naiiwanan, at sari-sari ang damdamin o kaisipan ng kanyang mga alagad sa paglisan ng Panginoong Hesus. Kaya tiniyak niya sa kanyang pag-alis na may maaasahan sila mula sa kanyang pamamagitan ng kanyang panalangin sa Ama upang bigyan sila ng lakas ng loob at pag-asa, encouragement sa kanyang pag-alis at magpatuloy sila sa gawain. At tulad ng sinabi ko, marahil may mga pangamba ito, ang mga apostol. At subalit, ang bilin ni Jesus, kung maalala natin sa Juan 14, talatang 1, ang sabi niya roon, huwag mabagabag ang iyong puso. Dahil ang Panginoon ang may control at may maganda siyang layunin para sa kanyang bayan. Ngunit ngayon, sa pagpapatuloy ng kanyang panalangin, kanyang inilaan ito sa mga sasampalataya sa kanya hanggang sa kahulihan. Sa susunod na mga henerasyon, sa pagpapatuloy ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang mga mananampalataya hanggang sa kahulihan ng kasaysayan ng mundo. Kaya nung titingnan natin sa ating binasa sa talata 20 hanggang 23, 4 na beses binanggit ang salitang isa. Iisa. Ninais ni Jesus ang kanilang kaisahan, ang kaisahan ng kanyang mga alagad o ng kanyang mananampalataya. At ang pagkakaisa na ito ay naaayon o tulad, o pwede nating sabihin yung pattern, sa kaisahan na mayroon ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Kaya pinagdidiinan niya sa talata 21 at 22, sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin sa hapong ito. Ang pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nakabatay sa pagkakaisa ng pagka-Diyos. The unity of all believers in the Lord Jesus Christ is founded upon the unity of the Godhead. Yun yung tema ng panalangin ng ating Panginoong Hesus, ang kaisahan ng kanyang mga anak, ng kanyang iglesia, ng kanyang bayan. Ang pagkakaisa ng lahat ng mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nakabatay sa pagkakaisa ng pagka-Diyos. Malapit sa puso ni Jesus ang kaisahan ng mga mananampalataya. Kaya't ito'y kanyang ipinalangin sa Ama bago lumisan. Ang kawalan ng pagkakaisa o ang kaguluhan sa iglesia ay isang malaking kalungkutan para kay Jesus. Habang ang pagkakaisa ay nagdudulot ng kagalakan sa ating Panginoon. Kaya tingnan natin sa panalangin niya ang dalawang aspeto ng pagkakaisa na laman ng kanyang panalangin sa kanyang Ama. Una, ito ay pagkakaisa na nakabatay sa mensahe ng apostol, at pangalawa, ito ay pagkakaisa na nagtataguyod ng kaluwalhatian ni Kristo. Dalawang aspeto ng kaisahan ang tinukoy. Una, pagkakaisa na nakabatay sa mensahe ng apostol or unity grounded on the apostolic message. Ito yung nature o uri ng kaisahan na hangad o panalangin ni Jesus sa kanyang Ama. Balikan natin ang talata 20 at 21. May tatlong tao o tinutukoy ng Panginoong Jesus sa kanyang panalangin. Sa English Bible, ang mga salitang these, those, and all. Sa Tagalog, ang sabi roon, gayon man, hindi lamang sila ang dinadalangin ko. Ang sila rito na tinutukoy ng Panginoong Jesus ay ang mga apostol. Ngunit hindi siya nagtapos doon, kundi sila rin naman
na mga sumasampalataya sa akin. Ang salitang sila rito ay tumutukoy sa mga sasampalataya sa Kanya. Ngunit pagdating sa talata 21, may binanggit siya doon, silang lahat maging isa. Ang tinutukoy niya rito ay ang mga apostol at ang mga mananampalataya o sasampalataya sa Kanya, sa kasaysayan. Paano o sa anong paraan mangyayari ito? Sa pamamagitan ng kanilang salita o turo. Ito ang patotoo ng mga apostol at mga naunang alagad ng Diyos. Ang kasangkapan upang sumampalataya ang mga tao ay sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga apostol na siyang nagbubuklod ng kanyang mga tao o yung tinatawag nating mga mananampalataya, kanyang iglesia. Ito ay nagtuturo sa atin o nagpapaalala sa atin na ang kaisahan ng bayan ng Diyos ay nakabatay sa pagtuturo o mensahe ng mga apostol mula kay Jesucristo. The unity of God's people is grounded on the apostolic message or teaching given by the Lord Jesus Christ. Ito ay kaisahan na nakabatay sa salita ng mga apostol. Di ba sinabi roon sa naunang talata 8, ito'y mula sa Ama. Ibinigay sa anak at ipinagkaloob sa apostol o mga apostol at patuloy na ipinapangaral ngayon hanggang sa kahulihan ng panahon. Mula sa Ama, ibinigay sa Ama sa kanyang pagparito at iniwan sa mga apostol at ito'y nagpapatuloy na pinapangaral ng iglesia ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang salita ay ang nakasulat sa Bagong Tipan. Dati sa pangangaral nila, ito ay isang verbal pagtuturo. Dahil ang kanilang basihan ng kanilang pagtuturo ay ang Lumang Tipan. Ngunit sa ating kapanahunan, ito ay nakapaloob sa Bagong Tipan na siyang naglalaman ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Kaya't ang Jesucristo na ating nasumpungan ay ang Hesus na siyang inilahad sa Bagong Tipan. Ang tanging tagapamagitan para sa mga makasalanan, ikaw at ako, para sa katubusan mula sa kapahamakan. Dahil ikaw at ako ay nagkasala sa Diyos na banal. Ayon kay Pablo, ipinangaral niya ang Kristo. Ayon sa 1 Korinto 1, talata 23, isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ito ang pagtingin ng mundo kay Kristo na laman ng ebanghelyo ng mga apostol. Kaya ang panalangin o pananalangin ni Jesus ay para sa mga hinirang. Marahil ang tanong mo, paano ko malalaman na ako'y hinirang ng Diyos? Dahil binabanggit sa pulpitong ito na ang ebanghelyo, ang Diyos ay tumatawag ng kanyang mga alagad. Siya ay hihirang. Ngunit ang tanong mo, paano ko malalaman na ako'y hinirang ng Diyos? Ang simpleng sagot ko diyan ay ikaw ba ay nananampalataya kay Jesucristo na siyang ipinako sa krus para sa iyong katubusan? Dahil sa halip na ikaw ang parusahan, si Kristo na walang kasalanan ang siyang humalili. Para sa makasalanan kanyang hihirangin, tinanggap niya ang parusa at puot ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ito ay isang minsanang sakripisyo ni Jesus para sa isang makasalanang katulad mo. Kaya't sabi roon, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang maging katuwiran ng Diyos. Ito ay ayon kay Pablo sa ikalawang Korinto. Kaya ang ugnayan natin sa mga apostol ay ang Jesus na ating sinasampalatayanan na kanilang pinangaral. Dito natin dapat alalahanin ang kahalagahan ng Bagong Tipan o ang salita ng Diyos. Isinulat ng mga alagad bilang patotoo kay Jesus.
Ito ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu, kinilos ang iba't ibang manunulat na gabayan upang ibahagi ang mensahe ng Diyos. Ito ang sinabi ni Pedro, ang kanyang patutuo sa 2 Pedro, Kabanata 1, talata 21, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita sa Diyos. Sa madalit sabi, ang mga sumulat sa Bagong Tipan ay hindi sumulat ng kanilang sariling opinyon. Sila ay nagpatotoo sa itinuro ni Jesus sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sinulat nila ang iba't ibang aklat ng Bagong Tipan upang maging pakinabang natin kung saan makikilala natin ang nag-iisang Panginoong Jesus na siyang tagapamagitan para sa mga makasalanan. Kaya gayon na lamang ang panalangin ni Jesus, ang pagpapatuloy na kaisahan na nakabatay sa katuruan ng mga apostol sa unang siglo at ang pagpapatuloy nito ng iglesia sa bawat siglo hanggang sa kahuli-hulian, hanggang sa pagbalik muli ng Panginoong Hesus. Patuloy itong ipapangaral. At ito ang kaisahan, ang mensahe na taglay dala natin na turo ng mga apostol noong unang panahon. Kristiyano, ikaw at ako ay bunga ng panalangin ni Jesus. Tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at manampalataya. Ito yung sabi sa mga Gawa 20 at talatang 21. Repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Ang panalangin na ito ay patuloy na may kasagutan hanggang ngayon. Kaya hindi tayo nananawa na ipangaral ang Ebanghelyo. Dahil alam natin patuloy na tumutugon ang Diyos sa panalangin ni Jesus hanggang sa ating kapanahunan, pagliligtas ng mga makasalanan. Ito ang pag-asa natin dahil meron tayong dalang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang pinapangalagaan ng ating Diyos hanggang sa panahong ito maging sa kahulihan. Meron tinatawag na Internet Archive. Ito ay isang non-profit digital library na nag-aalok ng libreng access sa mga teksto, pelikula, musika, pati 600 or 624 bilyong naka-archive na web page. Isipin natin yung napakalaking storage facility na ito. Kamangha-mangha ang pag-iingat ng mga impormasyong ito sa ating kapanahunan dahil sa teknolohiya. Subalit, ang pag-iingat ng mga impormasyon na ito ay walang panama sa pag-iingat na maikukumpara natin ng Panginoon sa kanyang Ebanghelyo. 1,000 taon hanggang ngayon, ito pa rin ang Ebanghelyong iniingatan ng Diyos na isinusulong ng kanyang iglesia para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya ang hamon ko ay ibase ang iyong kaisahan sa tunay na Ebanghelyo na itinuro ng mga apostol ng Panginoong Hesus. Base your unity only on the true gospel taught by the apostles of Jesus Christ. Ito ang kaisahan natin sa isang Ebanghelyo. Itong panalangin ni Jesus ay para sa sasampalataya sa mensahe ng mga apostol o ng mga alagad. Simula pa noong unang panahon hanggang sa kahulihan ng kasaysayan para sa darating na mga henerasyon ng mga mananampalataya. Kaya kailangan nating unawain, intindihin, panghawakan ito na may buong paniniwala dahil ito ang kaisahan. Ito ang kaisahan dahil sa Ebanghelyo lamang. Marahil kayong naririnig o may mga nagsasabi na hindi sa evangelical faith. Ang nagsasabi na at tinutuligsa dahil tila may pagkahati-hati ang mga Kristiyano. Ano ba naman kayo mga Kristiyano na tinuturing? Iisa ang Biblia, pero bakit
Iba-iba, ang daming denominasyon. Magkakaiba ang mga uri ng pagpapatakbo ng iglesia. Iba rin ang kaunawaan patungkol sa bautismo at maging pagganap ng banal na hapunan. Sa katunayan, may nagtatalo, nagkahiwalay dahil sa ganung mga paniniwala. At marami pang ibang pwedeng ipukol sa mga Kristiyano o sa mga pananampalatayang Kristiyano na mga tila hindi kaaya-aya o hindi nagkakasundo. Magkaiba man dito, ngunit ang hindi dapat makompromiso sa kaisahan na sinusulong ay ang pagtuturo ng nag-iisang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Marahil may tinatawag tayong peripheral differences, ngunit ang pinakamahalaga ay ang tapat at tunay na ebanghelyo ang dapat bumubuklod sa atin at ating isinusulong bilang iglesia. Kaya ito hindi pinalampas ni Pablo sa kanyang sulat sa Galacia. Alam natin yung matalas na pagsaway at pananalita ni Pablo dahil sa karagdagang pagtuturo nila na sa halip na umasa sa ebanghelyo ng biyaya, may karagdagang mga gawa na itinuro ng mga nakapasok sa iglesia upang linlangin ang mga Kristiyano o mga mananampalataya sa panahong iyon. At ganon din tayo sa panahong ito. Marami ring ganong pangyayari, kaya kailangan ingatan natin. Gayon din tayo ang ebanghelyo, ang minsanang sakripisyo ni Jesus sa krus bilang kahalili para sa makasalanan. Hindi sa gawa ng tao o karagdagan nito, hindi marahil sa kabutihan mo kung gaano ka man kabait sa iyong paningin sa harapan ng Diyos. Hindi rin reliyon ng tao, kundi ang pag-asa mo at pag-asa ko bilang makasalanan ay dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus o biyaya ng Diyos dahil sa Panginoong Hesus. May mga nagsusulong na mga simulain tulad ng ecumenical movement. Merong mga pagtitipon na tinatawag na evangelicals and Catholics together. Meron pang tinatawag na sama-sama tayong mananalangin, unity in prayer. Ngunit ang sinasabi natin, hindi ito maaari. May nagsabi, there can be no biblical unity unless there is unanimity in the gospel truth. We cannot compromise this basic truth of the gospel. Pagkakaisa sa mga katotohanan ng ebanghelyo ang ating dapat tayuan bilang iglesia at bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Kaya mahalaga ang iyong kaunawaan ng kasulatan. Pagpapalago sa karunungan mula sa iyong tungkuling pagganap ng mga paraan ng biyaya. Pang-isahan na tungkulin at maging ang pang-iglesia o yung tinatawag nating corporate means of grace. Karaniwang daluyan ng mga biyaya mula sa Diyos para sa kanyang mga banal, para sa kanyang mga anak. Ito ay para sa iyo at sa akin. Kung nais nating tumatag sa ating buhay pananampalataya, ang iyong pagliban o pagpapabaya ay lubhang nagpapahamak sa iyong kaluluwa. Hindi ko maaring hindi kailangan i-overemphasize natin ito dahil napakadaling makalimot, dahil napakadaling isipin na kaya ko, hindi maaari. Magkaroon ka ng tamang pagtugon at pagpapahalaga sa mga bagay na pangwalang hanggan. Ito ay para sa iyong kaluluwa. Kung tinatawag mo na ikaw isang Kristiyano, isang alagad at anak ng Diyos. Isa sa pinaka-latest na mga libro na sinulat na marahil nagdidepensa sa salita ng Panginoon na sinasabi lang isang masterpiece or a good literature of our time ay ang sinulat ni John Piper. Ang pamagat ng kanyang aklat, A Peculiar Glory. Ang subtitle nito is How the Christian Scriptures
reveal their complete truthfulness. Sa kanyang paunang salita, ganito ang kanyang sinabi, "The power of scriptures to warrant well-grounded trust is not by generic glory. Rather, what we see as inescapably divine is a peculiar glory. And at the center of this peculiar glory is the utterly unique glory of Jesus Christ." Nilalahad ng kasulatan ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ang kaluwalhatian nito, na siyang kakaibang kaluwalhatian na nagpapaalala sa atin, nagpapakita sa atin kung ano ang kailangan natin bilang mga makasalanan. Dahil sa ebanghelyo, natunghayan natin ang pagpapala mula sa biyaya ng Diyos para sa ating kaligtasan at sa ating patuloy na paglakad ng may kabanalan. Ngunit ang pangalawa ay ang pagkakaisa na nagtataguyod ng kaluwalhatian ni Kristo. Unity that promotes Christ's glory. Sa talata 22, ang sinabi niya roon, "At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, gaya naman natin na iisa." Ang kaluwalhatiang ibinigay ay susi sa pagtataguyod at pagbubuo ng pagkakaisang ito sa gitna ng bayan ng Diyos. Ang kaluwalhatian na ibinigay ng Diyos kay Kristo, ang siyang kaluwalhatian na ibinigay ni Kristo sa kanyang bayan. So ang sinasabi nito, ang tinuturo sa atin ay ang kaluwalhatian ni Jesucristo ay naitataguyod o nahahayag sa kaisahan ng mga mananampalataya. In other words, Christ's glory is promoted or evidenced in the world through the unity of God's people. Ano itong kaluwalhatian na tinutukoy ni Jesus? At pagbabasahin nyo, kung magbabasa kayo ng iba-ibang komentarista, iba-iba ang mga kaisipan ng komentarista kung ano itong tinutukoy na kaluwalhatian. Ngunit para sa akin, subalit, binanggit na ng Panginoong Hesus ang kaluwalhatian na ito sa mga naunang mga talata. Ang tinutukoy niya na kaluwalhatian ay ang pagkahawig sa kanyang karakter. Ang ibig sabihin ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ang kahusayan ng karakter o katangian ng Diyos. The glory is the character, the very nature and character of God in His attributes, in His being. Sa panahon na handa nang lumisan ang Panginoong Hesus sa daan ng kamatayan sa krus, ang kaluwalhatian na nagmula sa Ama na kanyang taglay sa lupa ay mawawala na. Dahil tutungo na siya sa langit. Ngunit, dahil sinalamin ito ni Jesus sa mundo, ngayon, ang kaluwalhatiang ito ay maihahayag sa pamamagitan ng kanyang mga tinubos na mga tao, ang iglesia ng Diyos o ang kanyang bayan. Ang kahusayan ng buhay ng mananampalataya bilang pagtulad kay Kristo. Ang mga anak niya, ang mga alagad niya, na namumuhay ayon sa wangis ng kanilang Panginoong Hesus, ang kanilang paglago sa kanilang kabanalan, o yung tinatawag nating Christ-likeness, sanctification, holiness, ayon sa biyayang pinagkaloob mula sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Alam nyo, hindi natin kayang mamuhay ng banal sa ating sarili. Dahil meron tayong nakikibaka pa rin tayo sa mga kasalanang naiiwan. Subalit ang kakayanan nating mamuhay ng may kabanalan ay dahil sa biyaya ng Ebanghelyo. Hindi sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mula sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na isusugo ni Jesus upang manahan, bibigyan tayo ng kakayanan
bilang bayan ng Diyos. Maalala natin ang utos ni Jesus bago humayo ang iglesia. Kailangang hintayin ang bautismo ng banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kapangyarihan sa kanilang patotoo ng Ebanghelyo ni Jesus, hindi lamang sa panahon na yon sa Israel, kundi upang sila'y mangaral hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Bukod pa sa kapangyarihan ng Espiritu sa pagliligtas ng libo-libong idinagdag sa iglesia, ito ay nakikita natin sa unang mga talata o kabanata ng mga gawa, ang kanilang patotoong Kristiyano, ang kaisahan sa panahon ng kahirapan ay kamangha-mangha sa paningin ng mundo. Dahil nung unang panahon, sa unang panahon ng iglesia ng Diyos, nagkaroon ng paghihirap ang bayan ng Diyos, ang mga Israelita. Ngunit anong nakita ng mundo sa kabila ng hirap na pinagdaanan? Nagsama-sama ang mga alagad niya. Binenta ang kanilang mga ari-arian, kung ano-ano pang mga bagay upang magtutulungan sila. Upang maitawid ang bawat isa sa kanila sa panahon ng tagutom, taghirap. At ito'y patotoo. Hindi ito nagagawa ng karaniwang mga tao o ng mga kalipunan, organisasyon. Ito'y nangyari sa iglesia bilang patotoo sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa isa't isa. Isang patotoo mula sa binagong buhay dahil sa Ebanghelyo at biyaya at kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Alam kung pamilyar tayo sa mga history o kasaysayan ng tinatawag nating Sunday School movement sa 18th century, sa Britanya, ito ay tugon sa panglipunan at pang-ekonomiya na hamon dahil sa pagsulong na tinatawag ng Industrial Revolution. Sa panahong iyon, dahil sa Industrial Revolution, ang mga tatay o mga kalalakihan na dati ay nasa mga agrikultura ang kanilang hanapbuhay ay dumagsa sa mga factories. Kaya't ang nangyari, nawalan o malayo ang mga kalalakihan, mga ama ng tahanan at naiwanan. Naiwanan ang mga pamilya, lalo na ang mga anak, hindi naaalagaan. Kaya umusbong ang tinatawag na 18th century Sunday School movement upang bigyan ng tugon ang mga pangangailangan ng lipunan sa panahon na iyon. Nagbigay sila ng pagtuturo upang magbigyan ng edukasyon o karunungan ang mga kabataan at hindi lang yon upang mabigyan ng pagtuturo para sa kanilang mga kaluluwa na kailangang maturuan ang mga bata at nagkaroon ito ng katugunan sa panahon na iyon. Ito ang pasimula ng tinatawag nating sistema ng edukasyon. Ngunit ito ang mga patotoo ng mga naunang Kristiyano. Ang mga nagsimula ng mga movement na ito ay mga Kristiyano na nakita ang pangangailangan ng lipunan, ng komunidad. Kaya gano'n na lamang ang kanilang hangarin na maging pagpapala anuman ang sitwasyon at hirap na pinagdaanan ng kanilang mga komunidad at ng mga tao. Kaya ang hamon na gusto kong dalhin sa atin ay maging kaisa ka sa pagtataguyod o paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos bilang kaanib ng iglesia. Be united in promoting and revealing the glory of God as a member of Christ's Church. Marahil kung ikaw ay hindi pa kabilang sa isang tinatawag na lokal na iglesia, ito ay isang paalala. Dahil sa iglesia ka gagamitin ng Diyos, sa iglesia ka matuturuan upang lumago at maging kasangkapan sa patuloy na gawain ng Diyos sa paghahayo ng kanyang ebanghelyo. Ngunit bilang kaanib ng iglesia, may tipanang tungkulin ka na maging kaisa sa pagtataguyod ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit
Gusto ko lang ipaalala, dahil ang Diyos lamang ang makakalikha ng tunay na pagkakaisa. Ang pagkakaisa gawa ng tao ay makasarili. Ito ay pang-personal na interes. At hindi ito tumatagal. At kailangan natin, ang Kristiyanong pagkakaisa ay naisusulong sa pamamagitan ng ating kabanalan at katapatan, ngunit sinisira natin ang pagkakaisang iyon sa pamamagitan ng ating pagkamakasalanan at pagkamakasarili. Ang sumisira ng kaisahan na ito ay ang makasalanang taglay natin at ating pagiging makasarili. Ang pagkakahawig ng bayan ng Diyos kay Jesus ay lalong mahahayag sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu na kanyang ipapadala upang makasama ng kanyang bayan. Ang nananahan na Espiritu ni Kristo ay nagtataguyod at nagbubunga ng pagkakaisa, at ang ating pakikisama sa Ama ay nagbubunga ng pagkakaisa. Ito ang gawa ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya ang lumalagong pagkawangis kay Kristo o ang lumalagong pagkawangis mo kay Kristo ay mahalaga at ito'y nagbubunga ng lumalagong kaisahan. Siguro parang to illustrate. Diba? Halimbawa, 3. Habang lumalapit ang dalawang ito sa Diyos, lalong lumalapit ang kaisahan ng bawat isa. Yun yung practical na ilustrasyon. Kaya mahalaga ang lumalagong pagkawangis kay Jesus upang magkaroon tayo ng kaisahan. Increasing or growing in Christ-likeness, holiness and sanctification leads to increasing unity. Kaya't ang kawalan ng pagkakatulad kay Jesus na dulot ng kasalanan ay nagbubunga ng kawalan ng pagkakaisa at pagkasira ng pangalan ng Diyos. Ang iyong spiritual na kondisyon ay nasusuri sa iyong kaisahan. O sa ibang salita, ang pagkakaisa ay nakasalalay sa iyong spiritual na kondisyon. Kaya mag-ingat sa mga kasalanan na sisira sa kaisahan ng bayan ng Diyos sa iglesia. Tulad ng puot, maling paratang, chismis, nagkakalat ng masasamang akusasyon, pagbubuo ng mga samahan, kanya-kanya, o kampihan, sinisira nito ang kaisahan ng iglesia. Napakahalagang mga paalala ito para sa atin. Tandaan natin, ang panalangin ni Jesus ay para sa pagkakaisang iyon na isulong ang kanyang bayan bilang isang patutuo ng pagkakaisa ng Diyos dito sa lupa. The unity of the Godhead should be reflected in the unity of His people on earth, ang kanyang iglesia. Kaya muli, ang aking panawagan, seryosong pagmumuni-muni at pagpuksa ng mga kasalanang dudulot ng pagkakahati-hati o hindi pagkakaisa ng kanyang iglesia. Si Thomas Manton, kilala natin na isang Puritan writer, tumulat siya ng napakaraming mensahe mula sa John 17. Sa katunayan, meron siyang 45 sermon. Hindi naman siguro natin gugugulin yon. Kung napakarami pa naman teksto na pwede nating pagbulay-bulayan. Pero gayon na lamang ang kanyang pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay sa panalangin ni Jesus. Mahigit 500 pages ang kanyang mga sinulat patungkol sa kabanatang ito. Ganon kalaki ang katotohanan, kalalim na katotohanan na pwede nating halawin. Ngunit may sinabi siya na ganito para sa atin.
ang pagkakaisa ng mga banal kapag sila ay nagkasama-sama ay nakasalalay sa kanilang pakikipag-isa o pakikipagniig sa Diyos kapag sila ay nag-iisa. The unity of God's people is dependent upon our unity with God in our private study of the Word and prayer with the Lord. Dahil hindi ito isang overnight thing, hindi ito isang napakadiling bagay na mangyayari sa ating sarili. Ito ay dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu, pagkilos ng kaliwanagan mula sa salita ng Diyos dahil sa karunungan na ipagkakalob sa atin ng banal na Espiritu. Kaya mahalaga ang ating personal na mga tungkulin sa ating pananalangin, sa ating pag-aaral ng salita, pagbubulay-bulay nito, at sa sama-sama nating pagtitipon upang tunghayan ang salita ng Diyos para sa ating paglago, sa ating kaluluwa. Kaya walang simpleng sagot, kundi ito isang paraan. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Sa ating pagtugon, awitin natin ang himnong Kailangan Ka, Panginoon. I need Thee every hour. Sa English original nito. O kailangan Ka, Panginoon, tanging ang tinig mo, mong kapayapaan ko. Kaya sa huli, sa iyong kalooban, ako'y gabayan. Mga pangako mo tupdin sa buhay ko. Nawa ito yung ating panalangin para sa ating mga sarili, sa ating paglakad sa Diyos. Awitin po natin, Kailangan Ka, Panginoon. Magbukas po tayo sa panalangin. Aming dakilang Diyos, aming mabuting Ama, tunay nga o Diyos na napakabuti nyo sa inyong iglesia, sa inyong mga mananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong panalangin, sa panalangin ng aming Panginoong Hesus sa nakalipas, ito ay nagkaroon ng katugunan sa kaligtasan na taglay namin bilang inyong mga alagad, bilang inyong mga anak. Dahil sa ebanghelyong ipinangaral ng mga apostol na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Kaya ito ay isang patuloy na hamon ng inyong iglesia na kami manatiling tapat dahil sa pamamagitan ng katotohanan ito ay meron kaming kaisahan sa mga apostol at hanggang ngayon nagpapatuloy ang mga salitang ito upang maging daan para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Salamat din, Panginoon, dahil pinaalala niyo sa amin na ang pagtataguyod ng kaluwalhatiang iniwan niyo nung kayo umakyat sa langit ay ibinigay niyo sa inyong iglesia. Ito ay nagpapatunay na sa panahong gugugulin ng inyong iglesia sa lupang ito, dito nila makikilala ang Diyos, Diyos ng kaluwalhatian, ang Diyos na siyang nagkatawang tao upang namuhay na walang kasalanan, ngunit sa takdang panahon na inyong ninais, ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kami na inyong tinawag na bayan, kami na inyong inangkin at hinirang ay nagkaroon ng ganitong pagpapala dahil sa biyaya kay Kristo. Tunay nawa, Panginoon, na maging paalala sa amin na ang kaisahan namin bilang inyong iglesia ay magiging mabuting patotoo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. At bilang iglesia, paalala niyo sa amin ang mga katangian, ang mga bagay na dapat naming gawin upang mapanatili ang kaisahan na ito. Tulungan niyo kaming talikuran ang mga kasalanang magiging dahilan sa pagkakahati-hati ng inyong bayan. Tulungan niyo kaming gawin ang nararapat naming tungkulin upang maging pagpapala kami sa kapatiran at maiwasan ang bawat isa na mahulog sa mga kasalanang maging daan sa ikapapahamak namin ang aming pagkakaisa at ikasisira na inyong pangalan. Salamat, O Diyos,
sa paalalang ito. At hinihiling din namin na kung merong mga kaluluwa na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus sa aming kalagitnaan, mangusap po kayo sa kanilang puso't isipan upang makita nila ang napakagandang paanyaya ng Ebanghelyo, magsisi sa kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Salamat o Diyos sa aming ginugol sa maghapong ito, sa aming pagtunghay ng inyong salita. Tunay na ngawa na masabi namin na pinagpala niyo kami sa mga katotohanang inyong ipinagkaloob sa amin at sa aming paghiwa-hiwalay. Maranasan namin ang mga pagpapalang ito upang itaguyod kami sa aming mga buhay sa darating na linggo. Sapagkat ito'y dalangin namin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.